pwede ka nga bang maging full-time trader? Yan. At paano mo malalaman na pang full-time trading ka? Yan. Napakaganda ng vlog natin, ano? Estudyante trader, it's going to be his first time to join us for a panel discussion here at Hi mga ka-traders! Nandito nga po tayo sa KLCC Park sa Kuala Lumpur, Malaysia. At ang topic po natin niya, medyo iba naman natin siguro, no? Puro Malaysia yung topic ko. Ngayon, tungkol naman sa trading, no? Sa singitan natin ng topic sa trading. Ang topic natin ngayon, kakaisip ko lang, wala nang script to is, pwede ka nga bang maging full-time trader? Yan. At paano mo malalaman na pang full-time trading ka? Yan. Napakaganda ng vlog natin, ano? So, pero habang naglalakad, siguro paunti-unting lakad lang, no? Ngayon, pero again guys, bago natin pag-usapan to, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, sa aking mga vlogs, no, ay subscribe ka na dahil tayo po sa Estudyante Trader, gumagawa tayo ng mga business, finance contents. So, sa mga kabataan ng Pilipino, sa mga Pilipinas, syempre naman, no, gusto natin matuto yung mga kababayan nating Pilipino sa finance, no, and investments para maging matalino sila sa kanilang pagdedesisyon. Ngayon, ang vlog natin, yun nga, no, paano mo malalaman na ikaw ay pang full-time trading? Kasi kahit ako po, sa totoo lang ako na mismo ang tinatopic nga natin to kasi trinay ko siya pero pwede naman, pero yung gusto kong gawin, hindi naman talaga ganun na full-time trading. So, nasa sayo din kung gustong-gusto mo yung pagte-trade na yun lang yung ginagawa mo kasi syempre naman sa buong buhay mo full-time ka nga, 'di ba? Yun lang yung gagawin mo, wala ka nang gagawing iba, hindi ka na magbi-business, hindi ka, 'di ba? So, yun na yung work mo. So, yun yung sinasabi po natin dito na kailangan, ano? So, pwede pala dito. So, kailangan mo makita muna talaga yung mga pros and cons, no, ng mga bagay-bagay, especially having that full-time career. Definitely, it can be an advantage or disadvantage sa'yo. Kasi baka mamaya, di naman para sa'yo, tinuloy mo pa, lalo kang mapapamak niyan, baka malugi pa yung buong kapital mo kasi yung iba tinataya nila, nagre-resign sa work. Pag-full-time, yun ang mali. Yun ang maling desisyon. So kaya nga sinasabi natin, tignan mo muna. Ngayon, paano mo po makikita? Unang-una kasi dyan, if you have that much experience na sa market, hindi lang pwedeng natuto ka ng technical analysis is that pwede ka na mag-trade, no? Banat ka na. I mean, full-time na agad, resign na. Wala nang ano-ano. So yun po ang mali. Ha? Kung gano'n ang mindset mo pala, hindi ka pwede. Okay? Na natuto ka lang. Kasi iba po ganyan di ba? Mentor tayo, coach tayo. Iba nagpapaturo, natuto lang ng konti. Okay, sige na, no? Parang impulsive na yung kanilang decisions. So wag ganon yun yung tip natin sa inyo, wag muna ganon. So unang-unang sign nga, no, is that kapag ka meron ka ng siguro 3, 5 or lampas pa. Lagpas pa nga dapat lagpas sa 5 years, no? Tayo kasi lagpas na sa 5 years. Yung knowledge natin sa pagte-trade, yung knowledge natin sa financial markets. So yun. If you have that much experience na hindi lang sa pagte-trade kundi sa overall finance and investments aspect, no? Investments industry. Hindi lang talaga yung pagte-trade na charting ka lang, ganyan. Although technical analysis charting is very important, but I guess what's really more important is having that right mindset and knowledge, no, when you do trading. Yeah. Excuse me. So again, yun yung sinasabi po natin dito na it's very important for you to have that kind of mindset na hindi ka nagmamadali. So again, that's number 1 ilang minutes na tong video na to. Yan. So that's number 1 when you have that kind of experience na. No? For example, sa trading, investing, finance, portfolio management, risk management, ano pa ba? Yan yung statistics, analysis. Well, hindi ko sinabing maging professional ka. Pero ang sinasabi ko dito, aware ka, knowledgeable ka sa mga ratio, sa mga ginagawa mo, may sistema ka na balik. Okay? That's number 2 Kasi number 1, get learnings as much, get experience as much. Sa mga tao, sa mga mentors mo, sa mga makakasalamuha mo, sa mga sarili mong experience, get as much
experience as you can. Okay? So, that's number 1. Number 2, yun nga, yung sa sobrang dami mo na experience, syempre mga talo, panalo, mga learnings, definitely, meron ka na magiging input. Meron ka na magiging system. You will be more systematic in what you're doing, no? Especially sa pagte-trade, it must be systematic. It must have, a synchronous and relevant na system, no, kapag ka ikaw ay nagte-trade, no. Kaya importante 'yon na systematic ka, na meron ka ng sistema. Coach, ano ba yung trading system? Trading system is a systematic process. Those are things that are needed to be done sa yung pagte-trade. Okay? Ibig sabihin, alam mo na yung, 'di ba, halimbawa, day trader, tapos full-time na siya. Yeah. Alam niya na yung kailangan niyang gawin, alam niya na yung trading routine niya, alam niya na yung game niya sa trading, no? Ano ba yung ite-trade niya na asset classes? Stocks ba yan? Forex, equities, or currencies, or derivatives? So, alam mo yun, may ganon ka ng sistema, may ganon ka ng game plan, no, sa trading. Kung yung nanonood nito, no, coach, gusto ko mag full time. Meron ka na bang trading plan? Solid. Meron ka na bang trading knowledge and experience? Meron ka na bang trading system as a whole? Na yun nga ay magtutulak sa'yo para gawin ang lahat na smooth. Kung wala ka pa nun, bakit ka magpo-full time, right? Bakit ka magpo-full time sa pagte-trade? Wala ka pang gaanong lahat, 'di ba? So yun po yung sinasabi natin dito, na it must be done in a systematic manner and way. Okay? So that's number 2, yung trading system. Ibig sabihin, alam mo yung laruan mo, alam mo kung anong klaseng ang trader, day trader ka ba, swing, scalper ka, may sistema ka araw-araw, alam mo kung kailan ka papasok at lalabas. Ayun po ang sinasabi natin. Kung wala ka pang ganung sistema, hindi ka pa gaano profitable, then there's no reason for you to quit your job. There's no reason for you to pursue immediate, no, yung pagiging full-time trader, no, yung full-time trading. So, okay, ano pa yung pangatlo? Okay, ano pa yung pangatlo? Siyempre, kung wala ka pang 3 to 5 years experience pataas, kung wala ka pang trading knowledge, strategies, and system as a whole, okay, ano pa yung pangatlo? Siyempre, kung yung mindset mo ay mali-mali, no? So, mahirap po mag-continue ng trading kapag kagano. Okay? So, ano ba yung mga mindset na mali-mali? Ganun pa rin, yung mga misconceptions such as yung trading, sugal yan, gambling yan, trading ay ano yan, mabilisan lang ang kita dyan. Alam mo yung pagkaganon pa rin, kasi marami ako nakakasalamuha kasi na ang tagal na nila sa trading, yun na nga 3-5 years na pataas. Then, mindset pa rin nila sa trading, ay, hirap kumita dyan, ganito kasi ganyan. Ang dami nilang excuses, dami nilang sabi. Pero it doesn't really matter kung alam mo na yung tama, kung alam mo na yung totoo. So kaya para sa akin, again yung trading, right mindset, right action, right result. Sabi nga yun na kay Chinkitan, no? Yung negative mindset plus negative action equals negative result. Pero pag positive yung mindset mo, positive action, maganda yung learning system mo, maganda yung strategy mo, maganda yung sistema mo sa trading, plus you have an effective action then probably, no, baka pwede mo nang gawin yung pagiging full-time na trader, and you can do full-time trading na, no. And iyan naman ay continuous learning, continuous system. Okay? So kaya yun lang, laminas na tong video, ayoko na sobrang pabahin. The Estudyante Trader here. Marami pa tayong gagawin gantong content, no? Medyo nabitin ata kayo, pero yun, again, to sum up, number 1, kailangan solid na yung foundation mo, yung learnings mo. Okay? Number 2, meron ka talagang sistema sa trading na paulit-ulit mo lang ginagawa successfully, efficiently, and effectively. And number 3, syempre kailangan continuous learning.
ka, no, at maganda yung mindset mo. Humble ka lang palagi. So yun lang, God bless you, and this is the Estudyante Trader from KLCC Park, Kuala Lumpur, Malaysia. Bye-bye.